ano rito, kahit high school lang. Tapos yung kung meron kang experience, mas okay. Pero hindi naman required. Okay na to. Yun. Gawa tayong video, mabilisan lang. Ang daming gusto ng ng maghanap ng ng trabaho. Di ba huminto na ako yung sa pagpo-post ng mga yung mga job offer sa dito sa Canada. Marami naghahanap so try natin. Naman to, yung mga kasama sa video na to, mga verified to sa sa job bank. Tapos ito pala yung hahanapin nyo kapag kunyari kayo mismo yung naghahanap ng trabaho sa job bank. Ang hahanapin nyo, dapat may nakalagay na yung may kulay green na parang recycle sa, di ba, sa mismong job bank. Pag search nyo doon ng trabaho, pag click nyo ng ng employer, makikita nyo doon dapat nakalagay, this employer has an approved LMIA, yung Labor Market Impact Assessment, to hire a foreign worker to fill labor or skill shortages on a temporary basis. Isa yan sa kailangan nyo tignan para makita sa isang employer, para malaman nyo na tumatanggap sila sa outside Canada. Isa yan sa kayong titignan nyo sa pinakailalim, makikita nyo sa who can apply to this job. The employer accepts applications from nakalagay doon Canadian citizens sa PR, syempre matik na yun, pero dapat may nakalagay din sa ilalim niya na other candidates with or without valid Canadian work permit. Bali yun, matik yun na kumukuha sila ng mga temporary foreign workers outside Canada, no? Lang natin kasi para sa mga alam niyo sa mga tamad nating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Ako na yung naghanap sa inyo ng trabaho tulad ng dati. Maraming naghahanap so yun na natin. O nga pala, si Jasmine tomorrow may update na. Di kakapost ko lang, graduate na siya. O anong kagandahan nung course na kinuha niya. Yung sister ko sa mga bagong mga nanonood. Yung sister ko kasi kinuha ko dito as a student siya. Student pathway, student entry. Ang kagandahan niyan kasi 'di ba karamihan sa mga nag-a-apply ng student dito masyadong mahal. Nagkaroon ng program si Maple Leaf saka si Assiniboine, yung school na kumukuha dito na pinag-aralan ni Jasmine, yung Assiniboine Community College. Parang program nila para sa mga sa mga kukuha sa ibang bansa like sa Philippines. Kung kunyari gusto niyo mag-aral dito ng mas mura, kasi 'di ba ang alam niyo naman pagka papasok kayo dito ng student, 'di ba triple yung yung tuition fee pagka kunyari hindi ka Canadian citizen or PR ka, hindi ka permanent resident. Pagka ikaw hindi ka pa PR dito, mahal yung yung tuition. Ngayon, yung program ni ACC sa ni Maple Leaf magiging scholar kanila, bababa yung tuition. Imbis na ang initial na tuition dapat is 17,000 Canadian dollars, naging 4,800 na lang. Murang-mura na yun kung kukumpara mo sa ibang mga school na papasukan. Tapos ang kagandahan pa nyon, yung course na papasukan nyo, yung ginawa ni Maple Leaf saka ni ACC, yung food processing, madaling makakuha ng trabaho rito, which is yun yung problema ng mga mga programs dito, mga courses, kasi merong mura, kaya lang hindi ka madaling makakuha ng trabaho. Yung food processing, ikaw pa pag
kagawa ni Maple Leaf, saka ni High Life, nila Sobeys, kasi maraming pwedeng pasukan dito tungkol sa food processing. Ngayon, tapos na si Jasmine. Ano na siya? Meron na siyang papasukan kagad na trabaho. Tuloy-tuloy na yung pagtatrabaho niya. So yun, ito na naman. Tumatagal na naman yung natin. Dapat mabilisan na ng video to. Ito yung mga hinanap ko sa job bank. Mga verified na to. Saka talaga nagbibigay sila ng LMIA. Pero syempre, keep it in mind na hindi to yung basta-basta pagka nagpasa kayo ng resume, i-email ka agad kayo, makukuha ka agad kayo. It takes time para makapag-apply sa job bank. Napakahirap mag-apply sa job bank. Pero marami akong nakita na naging successful dito sa pag-apply through job bank, lalo na pagka ginamit nyo yung aking CV na pinamimigay. Yun yung ginamit nitong, yung pinost ko sa aking FB page. Yun yung gamit niya na CV, pinasa niya sa job bank. Ngayon, tuloy-tuloy na yung application niya sa papunta rito dahil lang sa CV na binigay ko, tapos nakita niyo yung trabaho dito sa job bank, no? Kung gusto niyo mabigyan, i-message niyo sa aking FB page saka sa aking WhatsApp. Yun nga, yung mga fruit pickers to, yung mga fruit picker, mga laborer, mga mushroom picker, basta about sa harvesting industry, no? Ito yung una. Is Windview Acres. Sa karamihan pa dito sa mga to, mga lang siya. Ang kailangan lang kahit walang experience. Tapos kahit walang mababa lang yung educational background. Kaya magandang opportunity to para sa inyo, sa mga nag-a-apply galing sa Pilipinas, lalo na yung mga walang experience, no? Ito, mushroom picker sa Windview Acres. Kita mo, no degree or certificate na kailangan, saka willing to train. Magkano ang kanyang sahod per week? Sahod per hour is $16.55 sa sa Sunderland, Ontario, no? Ito, apply niyo na to. Yung mga yung mga link nasa may nasa may description ko. Dun niyo natignan yung link ng sa job bank na to, na employer na to. Tapos makikita niyo doon yung email na pagsisendan nyo, yung ibibigay. Tapos ang mas maganda pa, gumawa pala kayo ng inyong cover letter. Marami sa YouTube kung paano gumawa ng cover letter, kasi ako wala pa, hindi pa ako nakagawa ng kung paano gumawa, kasi hindi naman ako gumawa ng cover letter ko dati, kasi sa through agency ako, no? Gumawa na lang kayo nun para sigurado meron kayong CV, meron kayong cover letter, no? Next is yung harvesting laborer sa company to, Andrew Scenic Acres. $18 per hour sa Ontario din. Ang rito, kahit high school lang. Tapos yung kung meron kang experience, mas okay, pero hindi naman required. Okay na to. $18 per hour. Next is yung harvesting, farm worker sa harvesting ng Friendship Specialty Mushroom Farm. $18 din to, $18 per hour. Tapos no degree, certificate or diploma na kailangan. Tapos yung experience, okay lang na may experience, okay lang din na wala. Tapos yung mga nandito rin yung mga task na pwede nyong gawin kapag na-hire kayo nila, no? Next is yung farm laborer din ni Asoyos Greenhouses. No degree rin to. Basta lahat ng mga links nito nasa may description ko. Sa mga nagtatanong, yung description yung video ng YouTube nasa may ilalim nun. Email nyo doon. Tapos itong fruit farm worker, $18 to $19.
secondary, kahit high school lang to. Tapos meron itong 1 year or less than 7 months na experience. Ano na to, at inano ko to, chinek ko tong mga companies na to, goods to kasi verified to mga to eh. Hindi tulad nung ibang mga ano, pagka nag-browse ka lang, kasi may problema kasi sa pagbabrowse sa job bank, hindi naman siya lahat pwede, hindi siya lahat verified, hindi siya lahat tumatanggap ng mga ano lang, yung mga outside Canada. Itong mga to, mga outside sa Canada, tulad sa Pilipinas, tumatanggap sila dito na. Next ay itong fruit farming laborer sa ano to, sa BC. $18 to. No degree, certificate or diploma, saka willing to train. No? Yan lang muna, 6. Kasi yung sa mga susunod na videos ko, mas dadamihan ko para ano, kung ano pa yung mga gusto yung trabaho na ano na ipahanap, i-comment niya lang dito sa video na to para ako mismo yung mag-search at magbe-verify kung legit ba yung mga pwedeng pasukan na to sa job bank, no? Iulitin ko, hindi ganun kadaling mag-apply sa job bank. Nasa inyo yan. Meron mga applicants, halos 1,000 yung naipasa na mga CV. Yun. Verify itong mga ano na to, mga trabaho na to, no? Ako na naghanap para sa inyo. Yung mga susunod na videos ko, kung ano man yung hinahanap nyo, i-comment nyo lang, no? Yun lang muna, para mabilisan lang. Like, share, subscribe, yung mga gano'n, alam nyo na yun eh. Alam.